Okay, so I'm so thankful sa inyong lahat na kung saan patuloy na nanonood ng aking videos. And by the way, this aking Ipon Sensei YouTube channel ay personal finance vlogs. So ang main purpose po, tulungan tayo, tulungan kayo, tulungan ang lahat na mga makakapanood na kumbaga magkaroon ng kaalaman. Kasi malimit yung wealthiness, yung richness, prosperity, laging nakasalalay sa salitang, ay, marami kang pera. Pero in reality, hindi nangangahulugan na marami kang pera, meaning maraming pera, ay assurance yun na magiging wealthy ka. Hindi rin yun assurance na pag ikaw ay nagtapos ng iyong pagtatrabaho o retirement, di ba, eh may pera ka pa rin or ikaw ay merong abundance. Kaya maliban po na tayo po ay magkaroon ng personal purpose, magkaroon tayo ng kumbaga pag-iimpok kung saan alam natin kung paano palakihin yung pera, di ba? Kasi naniniwala ako na tayo bilang mga breadwinner, it's our obligation na hindi lamang mag-build ng capital, mag-accumulate ng wealth, at over lifetime, syempre, yung protection din na yung primary responsibility natin ay makapagpapatuloy kahit wala na po tayo. So siguro sa mga oras na to na iniisip natin na saan ba napupunta ang pera ko? I've been working for 10 years, 15 years, 20 years, pero parang paycheck to check pa rin ako. And here are some of the many reasons. So kinonsize ko na lamang po siya. Ito po ay disclaimer, no, base po sa mga samot-saling katuruan ng mga international acclaimed financial guru. And good news, lahat sila ay nagsasabi na at any level of income na meron ka or even you are at your late 40s, early 50s, you still have chance para ma-secure yung future mo. So I'm happy and I'm so excited na i-remind sa inyo na, well, we still have chance so long that tayo po ay may puso, may mindset na kung saan gusto natin magbagong buhay, gusto natin na tapusin yung kahirapan ngayon at ayaw nating ipamana, then we still have a chance. So here, ito yung mga unhealthy habits, no? Reasons why you will always be poor. So I'm excited to share it with you and I do hope na excited din kayong i-share ito sa inyong mga kakilala. So I'm Hazel Soneha. If you are still new sa aking YouTube channel, please subscribe, click the bell button para naman kayo ay updated and you can find my contacts in the descriptions. Feel free to message me anong gusto nyong malaman. I-research ko po yan. So lahat po tayo maging factual and database po tayo. Alright? So let's continue and I do hope that after these clips, you will learn something. So reasons why you will always be poor. Diba? So kung gagawin natin yung kabaliktaran, hindi tayo magiging purita. Alright. Sabi po ng isang kilalang financial guru, si Seth Orman, na isang malaking bahagi ng financial freedom ay yung kalayaan ng puso at isipan mula sa pag-aalala, yung tinatawag na peace of mind. Lalo na tayo po ay, di ba, ang buhay ay walang katiyakan. Even this pandemic, wala namang, di ba, nakapagsabi na mangyayari yan. So, yung katatagan, yung kapayapaan patungkol sa financial o pananalapi, di ba? Masaya na wala kang utang, masaya na mayroon kang napagkukuha ng pera, di ba? Masaya na hindi mo nakikita ang pamilya mo nagdurusa sa kahirapan. Masaya na gagawa mo ang lahat na gusto mo, even without thinking na kakapusin ka, di ba? At mas madali, di ba, na hindi mo na kailangan magtrabaho ng 9 to 5 kasi meron ka ng passive income. So ito yung mga kakayahan na to, di ba? Ito yung dapat na malaman natin para pagdating ng panahon, di ba, tayo po ay masasabing financially stable and have financial freedom. Sabi po ng isang American na finance writer, si Luke Landes, sabi na ang poverty daw ay generational, ibig sabihin mana-mana. At itong mana-mana, ito yung nagpapahirap.
ito yung nagbibigay ng mabigat na saloobin para gusto din nating, 'di ba, umangat sa buhay. Baliktad eh. 'Di ba dapat itong poverty maging stepping stone? Pero kung bakit patuloy yung rat race at in generation to generation nagpapatuloy, kasi nga sabi niya itong generational poverty hardest environments for making progress. So ibig sabihin, 'di ba, kung ikaw nabubuhay sa isang palibot na lahat mahirap, lahat galit sa mahirap, ayaw mo rin naman lahat ay galit sa mayaman, ayaw yumaman, beg your pardon stand corrected, yun din ang mangyayari sa isip mo. Ayaw mo rin yumaman. Gusto mo, dun lang kayo sa ganun. Kasi pag ikaw yumaman or naging wealthy, di ba, kumbaga out of place ka sa kanila. So mahirap, yun yung nagpapahirap para sa isang tao na mabago yung kanyang sitwasyon. And may study na nagsasabi at sinasabi dyan na yung money management habits ay nagsisimula sa childhood. So parang ikaw at ako, yung way how to manage our pera, nagsimula yun nung malit pa tayo. Kung malit pa tayo, ay gastador tayo, kunting bigay ng magulang ay bili dito. So ngayon, kunting pasok ng pera, bili. Tama? Kung tayo nasanay, nung tayo ay maliit pa na lahat ay hingi, ang ngayon, di ba, lahat hinihingi. Ayaw nating lumabas ng pera. So makita natin na yung display daw ng attitudes para sa pag-save, 'di ba, ay na-outperform yung mga taong ngayon pa lang nagsisimula. Na ang mga kabataang bata pa sila, nagsimula na sila na mag-monitor ng kanilang expenses, nagpaplano na sila ng paano yung gagawin sa future. Mahirap 'yon, 'di ba? So again, this is a statement coming from the Central Bank of the Philippines. Yan po, nasa baba po yung kanyang link. So again, disclaimer po ito. So the number one na iisipin mo talaga kung bakit ikaw ay mananatiling isang mahirap kapag ikaw ay na-stuck sa death trap. Meron po akong videos, i-click ko po yan sa link na ibibigay ko sa description. You can just watch it. Why we fall in the death trap. So ito, stuck ka sa death trap. Ano po itong, bakit tayo na-stuck up? Kasi mahirap ka. At dahil mahirap ka, lagi kang desperado. Laging ang iyong decision ay, dahil stressed ka, rush ang decision mo. So, alam mo, dahil rush, wala nang ibang pinakamadali. Sabi ni Christine Wong, mangutang. So, utang, pagdating ng due date, uutang ulit, di tapos ang problema. Tapos nga ba? Hindi, di ba? Yung utang, binayar ng utang. So, it's a continuous cycle of utang. And that's the reason you are poor and keep people broke. Kasi powerless ka. Kasi ikaw ay helpless. Sabi yan ni A.J. Smith. Diba? Kaya ang nangyayari, yung pinaka-easy kahit mabigat, para lang ma-relieve yung tension, sukat mo na. Hindi mo na isipin kung yung tubo nito ay mas malaki. So nagpapatang-patang yung tubo, nagko-compound. 'Di ba? Kaya sabi ni A.J. Smith, mahalaga yung magkaroon ka ng isang accurate, unbiased knowledge and advice. 'Di ba, na magbibigay sa iyo ng empowerment at maging confident ka sa yung personal finance decisions. So, yun yung first steps mo to have a better financial future. So, yun po yun. 'Di ba? Okay. You're ignoring big debts. So, usually, dahil ikaw ay patong-patong ang utang, ang gagawin mo lang, yung mga bills niyan, pagpapatong-patongin mo rin. Hayaan mo na siya na mag-overdue. Anyway, kapag natapos ang credit card, huhingi at maghahanap ulit ako ng isang credit card. Pagkatapos yan, kapag talagang sagad na sagad, mag-loan ako. So ito yung nagbibigay sa atin ng anxiety, ng dreadfulness. So ang ginagawa natin, dahil hindi naman tayo sanay na humaharap, diba? At gusto natin ng ma-relieve agad yung tension, diba? Ina-avoid natin. Pero ang hindi natin nakikita, failing to manage your debts only makes it worse. Sabi po yun ni Robert Parrington. So by this, lalo kang mananatiling isang broke at mahirap. Okay? Number 3, inuuna mo yung kaligayahan, instant gratification, kaysa isipin mo kung ano ang future mong pangangailangan. Diba? Ano ba yung mga future nating pangangailangan?
O pagtanda natin, ang unang problema natin, di ba, yung karamdaman. Iayaw mo namang di ba, mag-invest sa yung health. Happy-happy dito, happy-happy doon, inuman dito, ubos ng sigarilyo dito, di ba, yung vape dito, di ba? Hindi mo nalalaman na itong ginagastos mo dito, napakalaki. Tulad na lang ng sigarilyo, di ba? Kung 8 pesos, di ba? 80 pesos, di ba? In a year, nasa almost 60,000 pesos. I-compute nyo po yan. Di ba? So yearly, may nawawalan ka ng 60,000 pesos. Kung yan po ay naka-invest para sa yung future financial needs, edi, di ba? Hindi ka nagsigarilyo, di ba? Hindi ka nag-alak. So wala kang posibilidad, less ang possibility mo na magkasakit ka, meron ka pang pera. So again, you're putting your happiness today kaysa sa yung future financial needs. 'Di ba? So yun. Kaya usually sa mga taong successful, yung budget nila ngayon naka-align sa mga future needs nila. Ano ibig sabihin ng mga naka-align? 'Di ba? Meron silang, sabi ni Landes, they are conscious decisions na alam nila na kailangan ko to, 'di ba? Kaya paghahandaan ko to. Saka na muna yung mga instant gratification na 'yan, 'di ba? So again, so yung mga wala sa financial shape, 'di ba? Sabi diyan, 'di ba? They aren't aligned with their future needs. Inuna nila yung ngayon. So yun po yung mabigat na rason kung bakit ikaw ay mananatiling broke even after 65. 'Di ba? And you still have to work for the money. Number 4, you don't course correct your finances. So mahalaga na makita mo yung flow ng cash flow mo. Makita mo yung flow kung magkano pumapasok at lumalabas sa'yo. At malaman mo kung magkano yung deficits mo kada buwan. So kung may deficits ka, uutang ka, dapat alam mo kung saan pupunta. So lahat yun dapat ay naka-settled sa isang ledger. Bakit? Kasi yun yung magpapakita sa'yo. Ano nangyari sa pera mo? So without that, well, hindi natin masisisi dahil sabi nga ng Bangko Sentral, again, yan po sa baba yung link. So disclaimer po yan. Many Filipinos ay hindi expert managing their own finances. So kaya nangyari, end up broke month to month. Diba? So paycheck to paycheck ang mangyari sa kanya. Kahit siya nga po ay meron ng 6 figures income. Bakit? Kasi yung financial literacy level, again, babalik tayo sa kakulangan, sa kaalaman, mismanage ang pera. Sabi diyan, alarming low, malaking problema. Diba? So, nangyayari yan mula pa sa pagkabata, dahil gastador na siya, nung lumaki gastador. So, nung tumanda, nasanay na gastador, ano mangyari? Kaya yung ayuda na 8,000, sabi ng isang matanda, no, na kumbaga umaasa sa purpose ng gobyerno, wala pang 4 na araw. Diba? So, kailangan makorek yun. Paano? Kailangan natin magkaroon ng financial literacy. By having a financial literacy education, you will develop, diba, through the right information, how to correct your finances. Okay? I hope you are learning. Alright? Kaya naman, karagdagan, sabi ng BSP na malaking bagay ng isang Pilipino na financially learned ay effective siya para mag-contribute sa Philippine economy. So come to think, kami po sa IMG, we really want to reach to liberate through financial education, di ba? And fight poverty ang 30 million Pilipinos. Kasi siniwala kami na kapag ang Pilipino turuan ng financial literacy, mismong Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasabi, financially learned citizen, diba, is effective in productively contributing in Philippine economy. Mahalaga yon. Diba, hindi tayo pabigat sa ating gobyerno, kundi nakakatulong tayo. You will become more competent in managing not only our debt, but our budgeting per se. Alright, by making better financial decisions. So, learning. Number 5, hindi mo alam kung saan pupunta ang pera mo. Talagang mabigat na problema yan. Dahil kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, dahil hindi yan nakalista, paano mo correct ang mali? Right? So sabi ni Donna Friedman, isa po siyang finance expert, yan yung nakikita niya na nagiging rason kung bakit ang tao sa kabila na merong malaking sweldo, paycheck to paycheck pa rin siya, yung kanilang monthly. Kasi walang direction yung pera niya.
Di ba? So I hope, number 5 pa lang tayo, meron kayo natutunan. Number 6, hindi mo alam paano i-separate yung wants and needs. Kasi, ang sabi ni Def sa finance blog na Def Roundup ni Grayson Bell, wala talaga kasi ang tao, lahat na lang, di ba, nakakabit yung need. Di ba? Bibili ako ng Jordan 11, 45,000 kasi ano yan, limited edition. Hindi kailangan ko yan. Di ba? Kailangan mo ba talaga yon? Kailangan ko ng MK bag, 80,000 pesos. Kailangan ko yan. Di ba? So, the word need, almost everything, di ba, na ay kakailangan kong bibilhin kasi kailangan ko yan. Kasi niniwala sila palagi sa rin na kailangan ko ay, kailangan kong gastusin ng pera ko. Di ba? Parang, okay, kailangan mo ng sasakyan sa transport, pero hindi mo naman kailangan mag-Uber. Di ba? Pwede kang mag-jeep. Pwede kang mag-MRT. Di ba? So, yung mentality sa ganitong klaseng financial decisions keeps our financial down. End up broke. Number 7, you're trying to get rich. Marami pong mga nasa Ponzi scheme, scam. So ano nangyayari? Milyon ang nawawalang pera. Kasi nga, gusto nila lang mabilisan. Hindi nag-aral, ayaw matinong financial literacy. Gusto lang nila, hindi, nag-alok, kamag-anak ko yan. O, di ba? Now, ilan kaya ang napapanood nyo sa news feed na nagsasabing na-scam ako at 1,000 to million pesos ang nawala sa akin. Right? Mabigat po yun. So, yun, sabi ni John Dolin na talagang gusto ng tao na yung extraordinary wealth overnight. Diba? Parang kumain ka lang ng gusto mong kumain dahil ayaw mo magluto, instant noodles. Diba? Fast food chain. So, ayaw nating paghirapan, ayaw nating magpawis. And sadly, it doesn't work this way. Diba? Kailangan mo magkaroon ng budgeting. Kailangan magkaroon ka ng tinatawag na alamin mo na kung saan, ano ba yung mga necessity financial information na kailangan mo. Para para malaman mo how money works. Now listen, kung ang 30% or more than 20%, 'di ba, na ipinapangakong overnight na tubo talagang good and true, di sana ang mga bangko diyan nagbibigay. Di sana yung malalaking kumpanya diyan nagbibigay ng kanilang investment. O diyan nilalagay yung investment pero hindi nila ginagawa. Bakit? Kasi nga hindi alam nila na hindi yan working. Right? Okay. Number 8, you buy depreciating assets. Bumili ka ng cellphone, 30,000. After 6 months, 15,000 na lang. Bumili ka ng mga gamit na kung saan bumababa ang presyo. Cars, ATVs, boats, motorcycles. Diba? So sabi ni Deacon Hayes, mahirap yon. Kasi isipin mo, lumabas ka ng pera ng 2.5 million, bumili ka ng sasakyan, bigla ka nagsawa after 1 year, ibebenta mo lang siya ng 1 million. Diba? Ang laki nang nawala sa'yo. So dapat, bumali tayo ng appreciating assets. Learn how to buy stocks, real estates, mutual funds. Ito yung mga resources na in the long term, diba, talagang aalisin ka nito sa poverty. Right? Number 9, that will keep you broke, ayaw mag-sacrifice. Okay? Sabi ni Brian Purman, yung bad behavior ang talagang nagbibigay sa tao ng financial hardship. Diba? Isipin mo yon. Diba? Sa loob lang ng Makati, ayaw maglakad. 2 blocks, mainit taxi ka. Diba? Yung maglakad ka, nakapag-exercise ka. Diba? Sa loob na lang ng elevator, 3 floor lang naman. Or 2nd floor ka lang naman. Diba? Ayaw mo
mag-stairs, gusto mag-elevator. Right? So mag-aantay ka ng matagal. Now, what I'm trying to express here is yung person's actions, 'di ba? Na kung saan hindi siya willing mag-sacrifice in order to win, will give him that poor and broke situation. Okay? So number 10, you are not making savings a priority. Di ba? You are not making savings a priority. Okay, sabi dyan ni Philip Taylor, isa po siyang personal finance expert. Sabi niya, in my life, testimony niya na yung biggest financial stagnation, yung hindi siya lumalago, yung rat race siya, yung trabaho, sweldo, utang, ikot lang ng ikot. Sapagkat hindi siya naglalaan, 'di ba, ng pera para sa sarili niya. Hindi niya binabayaran yung kanyang sarili para lumago ito. Okay, number 11, wala kang money plan. Okay, sabi po ni Ellie Martinez doon sa Couple Money na vlog, the biggest reason para sa kanya why people stay poor and broke is not having a plan for their money. Pag sweldo, diba? Para ka lang pumunta sa isang market, diba? May bibilihin ka, hindi mo nilista. Ano nangyari? So nakabili ka ng mga bagay na hindi mo naman gusto, hindi naman kailangan, nakita mo lang dahil lang sale. Pagkatapos, tinambak mo lang sa ref, tinambak mo lang sa tabi, after a year at uto na napansin mo, ay, meron pala akong nabiling ganyan. Ay, hindi mo naman kailangan, ibinenta mo palugi. Diba? So it's something, it's our behavior na kung saan, diba, nagkakaroon tayo ng mga bad spending habits dahil wala nga tayong money plan. So it will blow up na lamang kapag may emergency or something na kailangan mo sa retirement dahil wala kang pera. Yung mga binili mo hindi mo kailangan, ibebenta mo siya ng palugi. So again, it's all about behavior. So basically, this 11 unsuccessful or 11 habits of unsuccessful person, di ba? Napakahirap po niyan. So for us, para ma-uplift natin yung obligation natin na mag-build ng capital and accumulation ng wealth, kailangan, at siyempre to protect our income and protect our money para pagdating ng takdang oras at panahon meron tayong pera, di ba? Ang good start, an effective start na pwede natin gawin, mag-invest tayo sa financial education. Again, World Bank and Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsasabi. At ang ating Pilipinas, nagkaroon na sa ng Republic Act regarding sa financial literacy program. Binibigyan niya ng pagpapahalaga at importansya yung kakulangan sa kaalaman na nagpapabroke sa atin. Bakit? Hindi dahil sa wala kang pera, kundi dahil na mismanage mo ang perang pinaghihirapan. Alright? So again, here, okay, nasa baba po yung link niyan, part of the reason kung bakit ang mahirap nanatiling mahirap at nananatiling broke dahil wala nga talaga siyang kaalaman about sa financial knowledge. Kaya naman mismo ang BSP na mismo ang nag-launch ng Economic Financial Learning Program na kung saan ang inisyatibo nito mag-introduce ng financial education unang-una sa schools, sa gents, sa teachers, next sa working adults, sa overseas workers at sa mga unbanked populations. Bakit? Kasi by having financial literacy, di ba, nasa-save mo ang pera mong pinaghihirapan. Alright? So ito po yung layunin ng mabuting paghawak ng pera na dapat mong matutunan. Kasi nga, sabi ni Orison Swett Marden, di ba, totoo po ito, walang makakaramdam ng kaginhawaan at kaligtasan kapag nabubuhay ka sa isang kahig, isang tukak. Di ba? Lagi kang uncertain, lagi kang ligalig, lagi kang stress. So I do hope that these characters, these attributes, masweep natin, mabaliktad natin, at hindi natin ginagawa yan kung meron man. Alright? So to God be the glory and thank you so much. Kung kayo po ay bago sa aking channel, subscribe, click the bell button. If you want to learn more, nasa
description po, may link po ako dyan. At dito rin po sa yung monitors, sa left side po, na dyan aking cellphone, na aking WhatsApp. Let's talk about how you are going to save and build your future at you control your money. Alright, so I'm Michelle Soneja. Yes, I am a nurse by profession. I work for 2 decades in accident emergency, and now I'm doing financial literacy advocacy and education, financial coach. Bakit? Kasi gusto ko pong ibigay sa inyo, hindi pa alam, okay, na may pag-asa. May pag-asa, may pag-asa, may pag-asa. Don't lose hope dahil may pag-asa ka. Okay? Thank you, and I hope you learn from me. God bless.